Hello kids! Kamusta na kayong lahat? My name is Teacher Nessa. Welcome to Kids Church. Remember that here in Kids Church, we exist to honor God and make disciples. Ready na ba kayo mag-sing and dance for Jesus? Kung ready na kayo kids, let's pray. Lord Jesus, thank you for your faithfulness in our lives. Help us, Lord God, to understand your word and give us patience, Lord God. Ingatan mo po kami palagi, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. Our God who sits on the throne, He will reign forevermore, and His kingdom will never end. Come on, let's worship the Lord. Every tribe confessing He's King as we worship the name of Jesus. We will lift up our hands. We will rise and take a stand, 'cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. And His kingdom shall reign forever. Jesus reigns, and His kingdom shall reign forever. Jesus reigns. 'Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. 'Cause He is a great God. He is an awesome, wonderful God. Mighty in power, author of wisdom, better than life. Hi kids, this is Teacher Charm, and for our time of giving, let me exhort to you from the book of Matthew, chapter 6, verses 2 to 4. Says here, when you give to the poor, don't blow a loud horn. That's what show-offs do in the meeting places and on the street corners, because they are always looking for praise. I can assure you that they already have their reward. When you give to the poor, don't let anyone know about it. Then your gift will be given in secret. Your Father knows what is done in secret, and He will reward you. It was a sermon on the Mount wherein Jesus warned us against doing good just to be seen by others. God cares about how we do our good works and with what motive, why we do them. Is it for the applause of the people, or is it to please the Lord? Truly, God sees the motives of our hearts, and when you give for His glory, your reward will remain because you gave for the right motive and not just to get praise from people. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you for your generosity to us that steer us to give with those in need. Let our motivation of giving would be to please you and not so we could be noticed by others. Please make us instrument of your love and grace. In Jesus' name, amen.
Kuya, anong ginagawa mo? Hi, ang boring. December na. Di pa rin tayo makalabas. Oo nga eh. Parang sa bahay magpapasko, boring. Parang hindi masaya ang Pasko natin at di tayo makapunta sa ninong at ninang natin. Wala naman Christmas party at hindi makakapunta sa mall. Ang dami pang assignment at ang daming module, ang hirap, boring. Ang dami natin iniisip at ginagawa. Ay, nakakapagod. Bakit ka malungkot? Kasi mababagay ko. Feeling ko mapapagalitan ako eh. Hindi ka lang mag-isa, pati ako. Mga classmate ko nakapasa. Ako hindi. Huwag ka na malungkot. Bawi na lang sa susunod. Paano? Naging mababagay ko. Feeling ko wala na akong pag-asa. Uy, huwag mo yung sabihin. Baka asarin tayo nang hindi tayo marunong. Ano gagawin natin? Uy, tignan mo ano yun? Oo nga, I think it's a bird. I think it's a plane. It is... Makaspider! Ouch! Ay. Taas na. Sakit Ayos lang po ba kayo, Makaspider? Ay. Mukhang hindi. Sakit at nagiliran ko dun, Saan po kayo galing, Makaspider? Ay. Ewan ko ba? Basta ang pagkakaalala ko, nakasakay ako sa Ferris wheel. Tapos, bigla na lang itong umikot na malakas. Tapos, ayun. Napunta ako dito. Amazing! Buti po, yan lang ang inabot nyo. Alam niyo ba, nagpapasalamat ako kay Lord dahil safe ako. And of course, syempre, ako ang pinaka-paboritong host sa show na ito. Pwede nga! Ha? Ayaw niyong maniwala? Pagbigyan natin siya. Ako ba'y niloloko niyo? Anyway, parang may problema kayo. Paano nyo po nalaman? Halata naman sa inyong mga pagmumukha. Ano bang may tutulog ko? Kasi po, feeling po namin lagi po kaming sablay. Tapos po, sunod-sunod ang nangyari po sa amin. Parang po wala na po kaming pag-asa. Oops! Huwag niyong sabihin yan. There's always a hope after the rain. Huwag kayong mawalan ng hope dahil maraming plano sa inyo si Lord. Hope? Paano po? Aha! Magandang katanungan yan. Dahil dyan, meron na naman tayong more amazing question ngayong araw na ito. Ano nga ba ang hope? And of course, tawagin natin ang ating key quester para tulungan tayong sagutin ang ating more amazing question ngayong araw na ito. Ready na ba kayo? I'm a finder. Hi, kids! Hi! Kamusta ka? May challenge kasi ang ating mga kaibigan. Maaari ba kaming tulungang ma-define ang ibig sabihin ng hope? Sure, pero bago ko i-define ang ibig sabihin ng hope, share ko lang sa inyo ang story ni Job. Merong isang lalaking na nagngangalan Job na nakatira sa lugar ng Uz. Siya ay mabuti, masipag, at may takot sa Diyos. Siya rin ay may 10 anak. Nagmamay-ari siya ng 7,000 tupa, 3,000 camel, 500 oxen, at 500 babaeng tupa, at merong napakaraming servants. Ngunit isang araw, inalaw ng ating Panginoon na magkaroon siya ng pagsubok sa buhay. Isang araw, dumating ang isa sa mga servant ni Job at ibinalitang may mga dumating na bandido
at ninakaw ang kanilang mga alagang oxen at donkey. At tanging siya lang ang nagkaligtas sa mga alipin na naroon. Habang nagkukwento ang servant na ito, biglang dumating ang isa pang servant at ibinalita na natupok ng apoy ang mga tupa at servants niya na nagmula sa kalangitan. Hindi pa dito natatapos, bigla rin dumating ang isa pang alipin at ibinalita na ninakaw rin ng mga bandidong Kaldian ang kanyang mga camel at pinatay ang kanyang mga tauhan sa lugar na yun. Pinunit ni Job ang kanyang damit at inahit ang kanyang buhok. Ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanyang pananalig sa ating Panginoon. Hindi pa dito natatapos iyon. Iniwan siya ng kanyang asawa at nagkaroon siya ng keto na halos di na siya makilala ng kanyang mga kaibigan na bumisita sa kanya. Napakasakit na nangyari sa kanya. Ngunit hindi ito naging rason para mawalan siya ng pag-asa at umayaw sa kanyang pananalig sa Panginoon. Ngunit ito naging daan upang ilabas ang kanyang hinaing at ilapit lahat ng kanyang concern sa ating Panginoon. Tapos ang unos sa kanyang buhay, nakita ng ating Panginoon kung gaano ka-faithful si Job. Kaya't ginawa niya ay dinoble niya ang mga bagay na nawala kay Job. Wow! Ang galing naman ng story ni Job! Tama po yun, nakaka-amaze. And of course, ayon sa akin nakalap tayong impormasyon, ang ibig sabihin daw ng hope ay trust in, wait for, look for, or desire something or someone, or to expect something beneficial in the future. Ang galing naman! Maraming salamat sa tulong mo, kaibigan Kid Quester! Walang anuman, Bookfinder. I-message nyo lang ako anytime. God bless us! Yun no! Kamusta naman ang inyong mga natutunan ngayong araw na ito? Ang galing po kasi dapat po di po kami mawalan ng hope o pag-asa sa aming buhay. Tama po yun! Wag po tayo mag-give up. Always pray to God all the time. Tama! At alam nyo ba na dumating na ang ultimate hope natin? Talaga po? Oo naman! At yun ay walang iba kung hindi si Jesus! Wow! Si Jesus ang sagot sa lahat ng panalangin natin. At dahil kay Jesus, naligtas tayo sa lahat ng ating kasalanan. And of course, si Jesus rin ang hope natin sa lahat ng pagsubok na dumarating sa buhay natin. Dahil kay Jesus, magkaroon tayo ng pag-asa sa pamamagitan ng sa pagpalo sa Kanya at pagi sa buhay ang pangalan ng Diyos. Oo nga po, may hope sa lahat ng bagay. Di po dapat tayo magpapatalo sa mga masasamang bagay sa atin. Maraming salamat po, Macfinder. Dahil dyan, natuto po kaming lumapit kay Jesus sa gitna ng problema at kalungkutan. For sure, ma-enjoy namin ang Christmas this year. Good job! Sige, mamamaalam na ako ha. See you again! Bye-bye! Yun! Meron na naman tayo nasagot na more problem amazing question ngayong araw na ito. Kaya't muli, ako, si Mac Finder, ang nagsasabing stay curious, ask questions, and let's seek the answers together dito lang sa Mac Finder and the Kid Questers. Hello kids! Yes! At ang ating power verse ngayong araw na ito ay walang iba kung hindi Psalm 71 verse 14. At ang sabi dito ay, as for me, I will always have hope and I will praise you more and more.
This is Teacher Jen once again for Craft Time! Today, kids, I will show you how to make bubble butterflies. Yan. But before we start, let's recite and read our Bible verse about hope. Makikita natin ito sa book ng Psalm. It says here in Psalm chapter 71 verse 14, "As for me, I will always have hope. I will praise you more and more." Kaya kids, kung may mga bagay na gusto tayong abutin o kaya naman ay ninanais, let's always have hope that God will turn these things into victory. Materials o mga kailangan: simulang gumuhit ng butterfly. Alam nyo ba, kids, na bago maging isang napakagandang butterfly ay kinakailangan muna nilang magdaan sa isang masakit o matagal na proseso? At ang tawag nga dito ay metamorphosis. Isa sa 4 na stages ng metamorphosis ay kung saan ang caterpillar ay nakukulong sa cocoon ng mahabang panahon at parang akala natin ay patay na sila. Pero merong promise na pagtapos ng process na yon ay nagiging isang napakagandang butterfly nila. Kaya tulad ng isang butterfly at ng story ni Job, huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa mga pangako ni Jesus sa atin. Kulayan na natin ang ating mga ginuhit na butterflies. Gumamit tayo ng mga makukulay na crayons, color markers o kahit na anong pangkulay na meron tayo sa ating bahay. Pagtapos kulayan ay pwede na nating gupitin ang mga makukulay na butterflies. Mag-ingat lang tayo sa paggamit ng gunting mga bata ha. Magpatulong tayo kina ate, kuya, nanay o tatay o kaya naman ay kina lolo at lola. Ngayon naman ay gagawa tayo ng mga bulaklak. Kumuhit lang ng bulaklak. I-trace ito gamit ang pentel o kaya naman ay marker. Kulayan natin para mas maging attractive at maganda ang mga bulaklak. Gupitin din natin ito ng dahan-dahan katulad ng ginawa natin sa mga butterflies kanina. Ngayon naman ay gagawa tayo ng mga stems ng bulaklak. Gumupit lang tayo ng pahaba o ng stripes na gaya ng ganito.
Gupitin natin sa nais nating haba ng stem at idikit ito sa bond paper. Idikit na natin ang ginupit nating mga bulaklak kanina. Gamit ang natira nating mga stripes na ginupit kanina ay tupiin lang natin ito ng ganito. Ito ang magpop up sa ating mga butterflies. Gamit ang glue o paste, idikit na natin ang ginupit nating butterfly. Tapos ay idikit din natin ito sa bond paper. Ulitin lang natin ang proseso na ginawa natin kanina para sa isa pang butterfly. Ayan, parang nakaangat na at lumilipad ang ating mga butterflies. Ngayon naman ay gagawa pa tayo ng isang pop-up flower. Gamit ang iba pang kulay na art paper, tupiin lang natin ito ng ganito at gupitin na parang ginawa natin sa stem kanina. Ito ang magiging petals ng isa pa nating pop-up flower. Idikit ito sa natitira pang stem ng gaya ng nasa video. And last ay gagawa tayo ng seed ng ating flower o yung nasa gitna ng bulaklak. Gamit ang yellow na art paper, itikit lang natin ito ng ganito. Tingnan lang natin ang tuldok-tuldok para mas maging makatotohanan at maganda ang ating bulaklak. Ayan, tapos na. Pwede natin itong ipang-decorate sa card o kaya ay sa project natin.